sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Good morning, Ma'am Telma. Good morning, Kian. Kaya sa bawat sandali, Anong oras yun dito, Kian? ako'y magpupuri dahil sa Good morning, Manang Telma. ating nakamtan. Yan sa pinili. Ang pangarap ko'y Peace be with you. God bless you all. salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa Yes, good morning, Andres de los Santos, Tina. Good morning. at kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y Ang kape tayo. Kalamiis na siyempo. salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Salamat sa Panginoon. Hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Ayan po. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, lumalapit muli sa inyo. Tayo magkakasama para pagbulayan ang salita ng Diyos. Good morning sa lahat po nandito sa Asia. Ako magandang tanghali po dito sa Hawaii. Magandang hapon po dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan po sa England, dyan po sa Kent, dyan po sa Sunderland. Isama po natin dito ang Switzerland, Norway, pati na rin po ang Spain. Magandang madaling araw, hating gabi dyan po sa KSA, sa Saudi Arabia, dyan po sa UAE. Opo, dyan po sa Riyadh, sa Oman, sa Daman, dyan po sa Kuwait, sa Qatar, saka sa Dubai. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan niya naman tayo ng pagkakataon para magkakasama ngayon para pagbulayan ang salita ng Diyos habang nagkakami dito sa Asia o habang nagkakape dito sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung nagkakape kayo ngayon, but this time I know that kahit anumang pong oras na tayo po ay butin ng ating pong programang Morning Coffee Devotion, sana tayo po lahat ay mabiyayaan ng gagaling po sa salita ng Diyos. Peace be with you all, mga kakape. Ayan po, maraming salamat at salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito, sa pagbigay sa atin ng kalakasan, kalusugan. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa atin na nagpapakita na meron pa tayong dapat gawin. Meron pa tayong gagawing misyon dito sa lupang ibabaw. Opo, napakahalaga po na malaman po natin yung kalooban ng Diyos dahil hindi po tayo ginawa ng Diyos o nilalang ng Diyos para sa ating sarili lamang. Opo, it is for the glory of God. Tayo po dapat ay nagpapagamit o magpagamit sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil nga po mga kapatid, ang buhay mo
ay sadyang ibinigay ng Diyos para maging blessing po tayo sa iba. Maglingkod sa Diyos, maglingkod sa kapwa, at maglingkod ng may kababaang loob. Yan po mga kakape. Kaya napakahalaga na isipin po natin yung ating mga kaibigan, ating mga kamag-anak, ang ating pamilya, ang ating kapitbahay, na tayo po ay dapat nagiging maliwanag o maliwanag na ilaw para sa kanila as an example of good deeds. Kailangan po natin maging example sa kanila na may pakita ang ating pong Panginoon sa kanilang buhay, na makikita nila ang Panginoon sa ating pong buhay. Yan po ang kailangan po natin gawin. Kaya isipin natin, meron ba akong kagalit? Meron magalit sa akin? Kung may galit sa atin na kapwa, kailangan natin sila patawarin. That is the will of God. Ano man yung nagawa nila sa iyo, kailangan natin silang patawarin dahil ang sinabi ng Diyos, hindi tayo patatawarin ng Diyos pag hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa. At ganoon din mga kakape, napakahalaga na ang bawat sa atin, i-improve po natin at mapanatili ang kababaang loob. Every time that we have done something wrong to our fellow, kailangan nating lumapit sa kanila na may kababaan ng loob with all our heart and carefulness. Kailangan nating humingi sa kanila ng kapatawaran. Dahil dito, magagawa natin yung sinabi ng Diyos na magkaroon po tayo ng tinatawag na malinis na konsensya. Ayun po. Good morning, good morning, good morning muli sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa oras na to. And yes, magandang umaga muli. Greeting from our MCD group. Good morning. Kian Savion Corpos, yan. Telma Harapal ko Edilao. Maraming salamat po. Andres de los Santos Tina, Loida Lynn Maulit Kawili. Maraming salamat Ma'am Loida for joining us. Shirley Costales Pilutin, maraming salamat sister. Good morning sir, God bless. Watching from Oman. Yes, from Oman. Maraming salamat. Oman, Saudi Arabia. Okay. Ronaldin Pascua Gadingan, maraming salamat Ronaldin. God bless you. Charles Ponlowi Respicio, maraming salamat. Manang Meridet Maningas, Manang Merdy Aiko, dyan lahat kayo dyan. Kay Damer, kay David Asuncion Maningas Jr., kay Rosalie Abero Maningas, kay Neneng, kay Pangilichi Los Biminda Asuncion Gonzales, magandang umaga. And to our teacher, yan, Ma'am Joanne Reynold, magandang umaga po sa ating lahat. God bless you. Sa magandang umaga dito sa ating pong barangay Cavite, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, nakikinig ng taga-barangay Cavite dito sa aming barangay. Magkukolekt po ang truck ngayon ng basura, ayan, natin. Kaya kailangan ilabas nyo na yung inyong mga basurang plastic, yung mga hindi nabubulok, maya pagkatapos po ng ating morning coffee devotion. Huwag nyo kalimutan yan mga kakaping kabarangay dito sa barangay Cavite. Okay? So ngayon po pupunta yung truck na magkukolekta ng ating mga basura ang hindi nabubulok. Ayan po. Magandang umaga sa ating lahat. Peace be with you all. And update lang po tayo. Salamat sa Panginoon at wala pong nadagdag na nag-positive kahapon dito sa Ilocos Norte. Wala pong nag-positive kahapon na nagdag sa COVID-19 kahapon. Maraming salamat sa Panginoon. And there are new recovery. Salamat sa Panginoon. Okay? So, mulit-muli, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. At ating ipagpatuloy ang ating pong pinag-aralan na nagsimula po sa Genesis chapter 1. At ngayong umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay yung tuloy, yung yung dugtong. Ayan, yung dugtong ng ating pong pinag-aralan kahapon. At ang pinag-aralan natin kahapon po ay patungkol po kay Abraham nang siya po ay na-test
ng kanyang pong pananampalataya sa Panginoon when God tempted Abraham to offer Isaac, his only son, from Sarah. Yun po ang kwento kahapon. Nandoon natin nalaman at napag-aralan na kailangan natin magtiwala sa Diyos sa lahat sa ating pong buhay. Napakahalaga po nun. Kailangan nating manampalataya sa Kanya because maybe God is testing your faithfulness to Him. So as you profess to believe in Him and trust Him as your Lord and Savior, as your God, testings will come. We cannot change the situations and circumstances that will come to us. So in these circumstances and situations, gawin natin ito para mapanatili at mapalakas, mapatatag po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag na huwag po tayong magre-rebelde sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay. Because we will take everything na gagawin niya sa atin, mapanegatibo, mapapositibo, basta ang ating pong pananampalataya ay lagi pong nakatuon sa Kanya. Huwag po nating hayaang mawalayan o hihina ang ating pananampalataya. Opo, magandang umaga. Malin Castillo Alonso, maraming salamat. Ipag, kay Brenda Rosales and kay Judy, maraming salamat. David Asuncion Maningas Jr., William Reyno Manong Willie, maraming salamat. Cheryl Sampayan, maraming salamat sa pagdala mo sa akin ng may inom. Maraming salamat. I don't know it came from you, but galing po sa pamilya nyo. Maraming salamat. Gary Sampayan, yan sa Canada, maraming salamat. Yes, yan po. So, kayo po ay manalangin bago po tayo pumunta sa ating o dumako sa ating pong devotion ngayong umaga ito habang nagkakape. Okay, let's pray po. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time. We thank you, Lord, for your word. Kasigurado po na sa lahat po ng pangako niyo sa amin ay inyong gagawin. Maraming salamat po sa pangakong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa kaligtasan. Kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Opo, napakaganda po na simulan po ang araw na tumatawag sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagmamakaawa. Huwag niyo po kaming patawarin sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Opo. Salamat po. Maraming salamat po sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa mga kapatid na kasama namin dito ngayon para makinig at pag-usapan ng salita. For we know, Lord, that your word is very important in our lives. As you mentioned in your word, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Opo, maraming salamat po, Panginoon, for nurturing our physical, not only our physical, but our spiritual life. Opo. Bless each every one of us, Lord, sa lahat po ng kanilang mga sitwasyon, whatever their problem, whatever their situation right now, we pray that you may please comfort, protect, and help us, that we may overcome these trials, problems, troubles in life. So alam po namin na hindi po titigil ang mga to dahil it's part of our lives, that men were born unto trouble. Kaya kami po ay humingi sa inyo ng lakas na lahat po ng mga pagsubok na to ay aming po malalampasan with your help. Maraming salamat po. Alam ko po na bawat isa ay meron pong pinagkakabalahan, ginagawa, pero salamat, Panginoon, sa kanilang pong time, binibigay na oras para sa inyo, para sa inyong salita. Ay, Panginoon, please bless them, bless their heart, bless their motives, Lord. Alam po namin that they are here because they wanted to be fed with spiritual food. Maraming salamat po. And now, Lord, nilapit po namin sa inyo ang aming mga pamilya, lahat po ng aming pamilya, Panginoon, outside and in our nation, our country. We pray that you may please protect them. Please provide also their needs, and please, Lord, grant them good health.
Sa oras na ito, Panginoon, nilapit po namin sa inyo lahat ng mga frontliners, mga doctors, nurses, medical staff. Ganon din po kayo ng mga kasundaluhan, kapulisan. We pray that you may please protect them as our frontliners, Lord, and even the LGUs, Panginoon. Maraming salamat po. Please protect them at ilayo po sila sa pamamakan at ganoon din po, Panginoon. Please bless our country. Maraming salamat po. Protect our President, unity and harmony and love and wisdom in every decision that we'll make. Opo, para sa mga nasa Senate at para sa mga nasa House of Representatives. Bless our governor and our mayor. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga under sa kanilang po administration. That you may please use them, that you may please bless them, that you may please help them to serve with honesty and sincerity. Maraming salamat po. Ngayon po, kami po ay nanalangin sa inyo that you may please continue to heal Sir Nemesio Alipio Jr., Evangeline Bendia, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Ilyong Asuncion, Chiki Alonso, LD Alonso, Kambit Recovery po, para kay Ma'am May Aljen, kay Janelle Sharp, Idam, ganun din po, Panginoon, kay Auntie Marilyn Raka Alonso, and good health po, at that you may please also continue to work in the life of Sir Alcaraz, Sir Ernesto Se, at ganoon din po, Panginoon, we pray that you may please work in the life of Manong Rafael Ragasa, and strengthen them and please provide their needs. At ganoon din po, Panginoon, ang kalusugan po ni Uncle Jimmy, Uncle Sammy, Uncle Flor, Auntie Irene Alonso. And we are praying, Lord, for Jong Caniete, saan niya po kalagayan ngayon, as he is confined dyan po sa Lawag City General Hospital, that you may please provide their needs and also comfort his family, Panginoon. Palakasin mo po siya, Panginoon. Please, Lord, provide and meet the needs, Panginoon. At bigyan mo rin po, Panginoon, ng pasensya ang kanyang pong tagapagbantay sa lahat po ng mga nagbibisita sa kanya, that you may please bless them. Maraming salamat po, Panginoon. Ang bata po na nasira po ang isang mata, that you may please provide the needs for the operation. At ganoon din po, Panginoon, ang kapatid po ni Sir Raja Salmani, that you may please help them to recover completely. Maraming salamat po, Panginoon. In the lahat, maraming Panginoon, si Manang Irene Labote, saan niyo po kalagayan ngayon. Maraming salamat po. We do believe and we trust in you, Lord, na sa lahat po ng inyong ginagawang hakbang ay para po sa kabubuti ng inyong mga anak. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to, for giving us life, for giving us strength, for giving us, Lord, this new day. Maraming salamat, Panginoon. Please bless ang mga pastors or mentors, the churches, ministries, and we pray, Lord, for the MBBE Bible Mode Conference to be successful, Panginoon. That you may use that conference for the edification of the saints and for your children, for those whom you called to go to the mission or to work for you. Maraming salamat, Panginoon, for this time. Panginoon, muli, inilawit po namin sa inyo lahat po ng mga viewers, listeners ngayon, that you may please continue to bless them. Whatever they are asking from you, that you may please, Lord, listen to their prayers. Maraming salamat po. Bless our families, our loved ones. Sa mga nagtrabaho po, please protect them. Sa mga nabibiyahe, please protect them also. And for those who are business owners, please, Lord, give them wisdom as they manage their business with fear of you, and that they may use their business to glorify your name, to be blessed even to their employees. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po sa provision mo sa amin araw-araw. Please give us this day our daily bread. Maraming salamat po, Panginoon. Bless our pastor. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin and even the missions here and out. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. We ask all these things. Bless our punong barangay, and of course, complete recovery po kay Engineer Rui Alonso, Ramos, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin. Please continue to work in the life of 30 sa kanyang pong paggaling. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin. Maraming salamat po muli.
Sa pangalan ni Jesus, itong akong dalamin. And we pray, Lord, for Christine Ed Nilao sa kanyang kalagayan ngayon. Patuloy po kayong magtrabaho sa kanya. And even, Lord, to the company. Yung pong lugar kung saan siya ngayon. That you may please bless also her family, Lord. Please provide their needs. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kape for your desire to be taught or to listen or to hear the Word of God. So, tayo po ay dadako sa ating pong pinag-uusapan o pinag-aralan mula pa noong January 1, Genesis chapter 1, at nasa Genesis po tayo, the first book of the Bible. At kahapon po nadalat po tayo at natapos po natin yung faith o yung pagsubok kay Abraham, na kung saan sinubukan ng Diyos si Abraham na i-offer ang kanyang kaisa-isang anak na galing po kay Sarah, which is who is the promise of God, na siya po ang saan niya po mangyayari yung tinatawag na blessing from Abraham to be the father of all nations. Since Abraham is the father of all nations and he is the father of faith, dahil nga po sa kanyang pong ipinamalas na kanyang pananampalataya sa Panginoon, dahil kahit ganon ang hiningi ng Panginoon, he did obey. But we know, hindi po nangyari dahil nga po it was a test. But he did obey what God asked him to do. And that is a lesson for all of us mga kakape, that God will work sometimes in our for the most valuable thing that we have, that we will operate for God, to God as our worship. But nasa sayo po yun if you want to obey, if you want to follow or not. But and again, it's always your decision. But God is always testing us with the substance that we have. Kailangan po nating i-remind ang ating pong sarili na sa lahat po ng nasa sa atin ay nanggagaling po sa Diyos. We owe everything from God. Opo, without God, we are nothing, we can have nothing. Yun po ang katotohanan. That's why we need to let humility reign in our hearts, nang sa ganon ang biyaya po ng Diyos ay laging matrabaho sa ating buhay. Dahil alam po natin, as we understand the hand of God or the heart of God, kaya tayo po magkaroon ng contentment sa lahat-lahat po. And if God bless us so much, and God bless us bountifully, that is a blessing, and praise God for that. But you need to be faithful in everything as stewards of God. Kailangan po nating maging faithful, maging totoo sa lahat ng ibinibigay sa atin ng Diyos bilang ating pong substance o pag-aari na nanggagaling po sa Kanya. Opo, alam po natin at naiintindihan natin na sa lahat-lahat na nasa sa atin ay nanggaling sa Kanya. And we understand and we have learned before what humility means. Ang ibig sabihin ng humility is that recognizing that in myself, or acknowledging that in myself I am nothing and have nothing, and therefore everything that is in me, lahat ng mga possessions ko, lahat yung profession ko, position ko, lahat yan ay nangagaling sa kamay ng Diyos. Everything is a gift. Yan po, nagagaling po lahat sa Diyos yan. Kaya wala po tayong may pagmamalaki. Dahil nga po alam natin na ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, yan ang dahilan kung bakit na-acquire natin ang lahat ng mga to. Yung mga achievements natin, yung mga lahat ng mga nagawa natin, it's because of the grace of God. Tandaan po natin yan. Wala ang mga to pag wala ang buhay at kalakasan, kalusugan na binibigay na sa atin. Ganun po yun. Okay, now, we can trust God in everything. Kaya kailangan nating mapanatilihin ang ating pong pananampalataya sa Kanya. Kahit anong mangyari, huwag nating hayaan na ito ang dahilan para mapalayo tayo sa Kanya. Kundi ang mga pagsubok na ito ang maging dahilan para mas lalong lumapit tayo sa Kanya at maging mapalakas ang ating pananampalataya. Because as we trust Him, as we have faith in Him, the more God will be pleased and God will do something. Because without faith, it is impossible to please God. So if we want to please God, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya para masiyahan po ang Diyos sa atin.
Ganun po. Yon, mahirap, pero pag ating ginagawa o gagawin, makita po natin ang bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. And, isa pa, mga kakape, when we say pananampalataya, diyan po tayo naligtas eh. Dahil po sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, doon po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Can you imagine, mga kakape? We don't deserve life eternal, but because of the grace of God, mga kakape, dito po tayo nakasumpong ng kaligtasan, awa, biyaya ng Diyos. Dahil nga po alam po natin that all of us are sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. Tandaan po natin yan. Wala pong exempted dito. Because if I will say that I have no sin, I don't have any sin, I am deceiving myself. Niluloko lang po aking sarili pag sinasabihin ko na ako'y walang kasalanan. Dahil nga po lahat tayo makasalanan eh. And the Bible is clearly said in the Bible, for all have sinned. When God said all, that means there's no exempted, there's no exemption. Lahat po tayo. Kabilang doon, lahat po tayo ay makasalanan. Yan po ang katotohanan na hindi po natin mababago. Because lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo nagkakasala. Aminin mo man o hindi, but the truth that we are sinners, we are all sinners. Tandaan po natin yan. As Romans chapter 5 verse 12, ang sinabi niya doon, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Dahil nga po kasalanan ng ating amang si Adan, ang kasalanan ay pumasok at ang kamatayan pumasok sa mundo. Ang kasalanan at kamatayan pumasok sa mundo at lahat ng ito ay naipasa sa lahat ng tao dahil lahat nga ng tao ay makasalanan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. And the Bible says, because of sin, we will die. Because of our sin, we will be separated from God. Tayo po ay nahihiwalay sa Diyos dahil po sa ating kasalanan. Tayo po ay hindi makapunta doon sa langit because of our sin. And we will all be separated from Him. That means we have part in the lake which burneth with fire and brimstone. That is the second death. And that is doon po beyond hell. Doon po tayo sa lake of fire. Hantong dahil po sa ating pong kasalanan. Ang aking pagsasalita ay parang napakadaling sabihin. But kung ating pong isipin ang mangyayari pag tayo mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy o doon sa sinasabi nating impyerno, nako, huli na po ang pagsisisi. That's why today, as we are still alive, today is the day of salvation. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan dahil nga po ngayong araw na ito, buhay ka pa and you have the time or chance to repent from your sin. Except you repent, ang sabi ng Diyos, hindi ka maliligtas. That's why we need to repent from our sins. Talikuran po ng ating pagsisihan natin ang ating pong kasalanan at ating pong tatanggapin ang ginawa ni Kristo para sa atin. Na si Jesus, na sinugo ng Ama, na sinugo ng Diyos, na siya po ang magliligtas sa atin. Siya po ang ginamit ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na ganun na lamang ang kalaki ng pagmamahal ng Diyos sa atin dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya kay Jesus, ang sinabi doon, hindi na tayo mapapahamak. Because ang sinabi ng Diyos, we will have eternal life. God will give us eternal life if we will trust in Jesus Christ. So kailangan nating tanggapin, at sabi ng Diyos sa lahat ng tanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. We will become the children of God the time that we will accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Napakahalaga po nun na ating pumalaman at paniwalaan dahil nga po si Jesus lamang ang daan, wala nang iba. Because sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa lahat po ng tatanggap sa Kanya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay hindi po kailan mapapako. Yan po ang pangako ng Diyos. And He will do it if you believe. And the decision is up to you. If you want to accept it or not. If you want to believe it or not. Since it is very clear to all of us na ang kailangan po natin ay si Jesus, wala ng iba. Why not open your heart for God? Ba't ko lang sinasabi ito? Paano na natapos ko na tinanggap ko na si Jesus noon? Pag tinanggap mo na si Jesus noon, and you know that your motive and your heart is right at totoo, na tinanggap mo siya dahil pinagsisihan mo ang kasalanan mo,
at nanawaan mo na tayo mapunta sa impyerno, kaya tinanggap mo siya para ikaw maligtas, then you are saved. That's what the Bible said. Pero hindi mo na kailangang ulitin to. Gagawin mo lang ito pag gusto mong tanggapin si Kristo, pag hindi mo pa tinanggap noon sa buhay mo. And if this morning, ito po ay isang tanong sa ating lahat. Are you sure? Do you know for sure that if you die today, you will go or you will have a home in heaven? If not, if you are doubting, why not come to Jesus Christ with all your heart, with faith, at tanggapin mo siya dahil ito lang ating kailangan para tayo maligtas. And if that is your decision right now, hindi mo pa tinanggap, hindi mo maalala kung tinanggap mo na siya noon, at gusto mo siyang tanggapin ngayon, why not pray with me? Ngayon na. Okay? So if that is your decision, why not pray with me right now? Pumikit at yun ko at sumunod ka lang sa panalangin na to nang galing sa puso mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Pero salamat at mahal na mahal mo ako. Binubuksan ko ngayon ang aking puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala ako sa inyo. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin mga kasalanan. Salamat, Panginoon, itong aking dalangin. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. If you did that from your heart, congratulations. For the Bible says, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God or the children of God. That is the promise of God. And ang sabi ng Titus 1:2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. That is the salvation that God is offering us. The faith, that faith, because of that faith, God gave us that eternal life. Salamat sa Panginoon. Ang ating pong buhay sa mundo, mayroong hangganan. Pero pagkatapos ng ating pong buhay sa mundo, we will meet with the Lord Jesus Christ, our Savior in heaven, because that was a promise. That is a promise. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga pangako na pwede po nating panghawakan, and God for sure will do or will do what He promised us. Yun po ang kagandahan dito dahil nga po sa pananampalataya sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. So we are talking about faith. So yun po ang faith ni Abraham. Because of his faith was counted for his righteousness. Yun po sinabi ng Romans. Yan pong sinabi ng Genesis. Na sinabi doon dahil sa pananampalataya ni Abraham, siya po ay naligtas. And that salvation that God offered to Abraham, where we experienced that also because of faith kay Jesucristo. Ayun po, pinag-usapan natin kahapon as he was tempted or tested to offer Isaac his son to God. He did it, and because of his faith, yung sinabi ng Diyos, I will bless you and multiply thy seed and will become your sons or ang mga maging anak mo ay katulad ng mga bilang ng mga bituin sa langit at bilang ng mga buhangin sa dagat. Yan ang sinabi ng Panginoon as a blessing to the seed of Abraham, to Abraham himself. Okay, now, yun na nga po. So, lumaki ang batang ito, si Isaac, si Isaac. At papunta po tayo dito sa Genesis chapter 23. Sa Genesis chapter 23, sinasabi rito that Sarah died when she was 127 years old. So, 127 years old si Sarah noon, that means, ang siguro nasa 37 years old na si Isaac in the book of Genesis chapter 23. At Genesis chapter 24, ito na yung pagkakataon. But by that time, 40 years old na po si Isaac. 40 years old. Siyempre, pag 40 years old sa panahon natin, late ka na mag-asawa niyan. Matanda ka na, kailangan mo na mag-asawa, di ba? 40 years old ka na eh. Ngayon, dito sa verse, dito sa chapter 24 ng Genesis, dito natin makikita na Abraham sent Eliezer to look for a damsel
for Isaac to marry. So, si Abraham, kinausap niya ang elder of his servants named Eleazar. Okay, kinausap niya ang kanyang tao, ang kanyang servant. The elder of his servants named Eleazar. Opo, kung siguro pag sa isang malaking bahay, dumo, kumbaga siya yung pinagkakatiwalaang servant doon na head of the servants, elder of the servants, si Eleazar. Kinausap niya si Eleazar at ang sinabi niya, maghanap ka ng mapapangasawa ni Isaac. At ang ginawa ni Abraham, kinausap niya, o Eleazar, mangako ko sa akin si Isaac matanda na, 40 years old na at kailangan na niya mag-asawa. Ayaw kong mapangasawa niya ang taga rito sa lugar natin. Gusto ko maghanap ka ng magiging asawa ng aking anak doon sa lugar ng mga kapatid ko. Yon ang sinabi ni Abraham. At tiyak doon makakita ka ng mapapangasawa ng aking anak. Bakit hindi sa Isaac ang kanyang utusan, di ba, na maghanap na kanyang asawa? But no. Dito natin makikita yung pananampalataya pananampalataya sa Diyos ni Abraham. Dito natin makikita yung pananampalataya ni Abraham sa Panginoon. That even yung magiging asawa ng kanyang anak na si Isaac, na kung saan pinangako ng Diyos na maging anak niya, as he will be the one na gagamitin ng Panginoon, as He blessed Abraham to be the father of nations, at siya na yung susunod dito sa kanya ipamamana lahat-lahat na nasa sa kanya, as part of the promise of God na maging ama siya ng nasyon, si Isaac. So, ano nangyari? Ang maganda pa dito, makita natin kung gaano niya pinagkakatiwalaan ang kanyang servant, ang kanyang alipin na si Eleazar. Because matagal na siyang nandun, kasama niya. Matagal na. Kung maalala nyo, nung time na sinabi ng Diyos kay Abraham, dun sa Genesis chapter 12, yata yun, na sinabi niya, I will bless thee, I will reward thee. Gagantimpalahan kita, Abraham. At sabi ni Abraham, kung maalala nyo, sabi niya, saan ko naman gagawin? Saan ko naman gagamitin? Saan ko man dadalhin ang mga kayamanan bibigay mo sa akin? Ang yaman ay bibigay mo sa akin, Panginoon. Ibibigay ko ba ito? At magmamana nito ay ang aking elder of the house, si Eleazar, at ang kanyang mga magiging anak, na maharap ng mga anak niya, silang magmamana. But the Lord God said, sa inyong mga anak. So dito natin makita na ganun na lamang kalaki ang kanyang tawag dito, yung kanyang trust, pagtiwala kay Eleazar. Dahil mismo, yun nga sinabi niya bibigyan niya sa kanyang kayamanan dahil wala siyang anak diba? Ngayon, dito, makita natin yung talagang pinagkakatiwalaan niya si Eleazar. Dahil sinabi niya kay Eleazar, maghanap ka ng mapapangasawa ni Isaac, ang aking anak. Hindi rito, ayaw ko na magkaroon na siya ng asawa dito mismo sa pamilya ko, o dito sa angkan ko, o dito sa puder ko. Kaya punta ka doon sa lugar ng aking mga kapatid at doon ka maghahanap ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. So, Eleazar obeyed. The servant of Abraham obeyed him. So, they went and traveled, and they went to the place where Abraham's descendants or brothers live. Ay napunta siya doon. And makita natin dito doon sa chapter 24 ng Genesis, chapter 24 verse 10 to 14. Nandito yung panalangin ni Eleazar. Nanalangin siya sa Panginoon. Panginoon, siyempre, ang Panginoon ni Eleazar ay yung Panginoon din ni Abraham. In where alam niya kasi doon sila nakatira kung sino yung Panginoon na pinapanalanginan
ni Abraham, yun din ang pinapadalagian, doon din sa nagpipray sa Diyos ni Abraham. And when this Eleazar went to that place, ang sabi niya, Panginoon, I will go and look for a damsel na kailangan papangasawa ni Isaac, na ako inutusan ng aking among si Abraham. Ang Diyos Diyos ni Abraham, makinig kayo sa akin. So he prayed that, Lord, ganito po ang mangyayari. Punta kami sa lugar at nandito kami ngayon sa balloon, sa balloon, okay, yung balloon na kung saan kukuhanan ng tubig. Okay? Kung sino man ang babae na pupunta rito at magsasalok ng tubig at hingi ko sa kanya ng tubig para painumin ako, and she will with her initiative, she will also let my camels drink, then siya na yung magiging asawa. Siya na yung tanda na siya yung mapapangasawa. Siya na yung right na babae, tamang babae para kay Isaac. So what happened? Nandun sila sa balon. Ngayon, yan ang panalangin ni Eleazar. Yan ang panalangin. Dahil gusto niya sigurado Gusto niyang masigurado na ang kanyang mapipiling babae ay yung talaga yung gusto ng Panginoon na mapapangasawa ni Isaac. So what happened? Here comes a damsel. Dahil yung gabi na yon, sa oras na yon, siguro magtatakip silim, maraming mga kababaihan ang pumupunta doon sa balon para sumalok ng kanilang inumin sa bahay. And when this damsel came with the name Rebecca, okay? Rebecca, siguro siyempre hindi niya alam pangalan. So sinabi ni Eleazar sa kanya, woman, pwede bang painom? Pwede mo ba akong painumin? So dali-dali yung babae na binigyan siya ng inumin, Eleazar. At sinabi ng babae, hindi inutusan ni Eleazar ito, but sinabi ng babae, ay magsasalok din ako para inumin ng mga camels mo. And that time, because of that, as Eleazar watching her doing that, pinapainom niya yung mga kamelyo, Panginoon, ito na yung babae para sa anak ng aking amo, si Abraham, para kay Isaac. So what happened? Pinakilala ng sarili niya. At tinanong niya ang babae ito, anong pangalan mo? At sino yung mga kapatid mo? Ganyan-ganyan. So ako si Rebecca, sabi ng babae, siya daw si Rebecca, na kapatid ni Laban, na kung saan ito ay apo, kumbaga apo ni Abraham sa kapatid niyang si nakalimutan ko yung pangalan, but it is the Rebecca, who was a daughter of Bethuel, the son of the brother, or the son of Nahor yata yung pangalan. Si Nahor kapatid ni Abraham. So kumbaga apo ni Abraham si Rebecca sa kapatid niyang si Nahor. Okay? Gets? Malabo. So ganun nangyari. So kung titignan natin, si Isaac, pamangkin niya si Rebecca. Okay? Ganun noon ganun naman alam naman natin, simula kay Adan at Eva, magkakapatid, nag-asawahan, nagkapapangkin hanggang sa dumating yung time na yon. Hanggang ngayon naman, ngayong panahon na to, meron pa rin mga ganun mag-asawa, di ba? Hanggang ngayong panahon. Anyway, that was happened. Okay? Kaya pinakilala ni Eleazar ang sarili, punta tayo sa bahay niyo. At meron ba akong pwedeng tirahan sa bahay niyo at pwedeng paglagyan ng mga magpapalipas lang kami ng gabi? So Rebecca, tuwan-tuwa siyang pumunta doon. Yes, we have. So magpunta sila sa bahay nila. Nakita nila yung kanyang kapatid na si Rebecca na kasi nung nangyaring yun, ang ginawa, inoferan, niregaluhan ni Eleazar si Rebecca ng hikaw at saka mga porcelas. At nang nakita nila ba na ito, wow, saan mo nakuha yan? Galing sa kanila. So what Laban did, yung kapatid ni Rebecca, pinagsilbihan din niya yung mga bisita nila. At doon ipinakilala. Hindi kami kakain pag hindi namin sasabihin sa inyo ang aming pakay kung bakit nandito kami. Kasi ako, sabi nila, sige magsalita ka. Anong gusto mong sabihin? Okay, nagkikwento po kaya magano po kayo. Now,
anong pakay mo? Bakit ka nandito? Sabihin mo sa amin. Okay, sinabi niya, kasi ako ay inutusan ng aking amo na si Abraham na maghanap ng mapapangasawa ng kanyang anak na Isaac. At pinalangin ko sa Panginoon na yung babae na sasalok ng tubig at papainumin ako at painumin yung mga camels, siya na yung tanda na siya yung mapapangasawa ng aking anak ng aking amo. So when they heard that, ano nangyari? So pinatuloy nila, kumain sila, nag-celebrate sila. At kinabukasan, sinabi ng mga angkan ni Rebecca, at nagpaalam na si Eliezer, paalis na kami, i-bless nyo na kami at para makauwi. At sabi ng mga angkan ni Rebecca, dito muna si Rebecca 10 days lang para naman at least makausap namin, ready namin siya. Pero yun nga, sige, pakinggan muna natin yung sasabihin ni Rebecca. So kinausap na rin si Rebecca, pauwi na sila, anong balak mo? Sabi ni Rebecca, sasama na ako. So that day, sumama na si Rebecca. So niregaluhan ni Eliezer from Abraham yung pamilya ni Rebecca with riches, with tinatawag dito yung mga mamahaling mga bagay-bagay and silver. Yan, binigyan sila and they went home. So Eleazar was very happy. At makikita natin dito yung puso ni Eleazar. Tuwan-tuwa po siya na uwi with the damsel that in where she will be one of his pagsisilbihan. Dahil nga po siya yung mapapangasawa ni Isaac. At dumating nga yon sa last part ng Genesis chapter 24. Dito na makita when Isaac that time, si Isaac, lumabas siya ng bahay, nakita niya mga pupuntang mga camels pauwi, parating. O, di ba? Ito na yon, love story. Dumating na, at for the first time, nagkatitigan itong si Isaac at saka si Rebecca. Can you imagine that what's happening? Parang movie pa. Nagkatingin ng ganyan. Tapos nagkatitigan sa mata. At doon may naramdaman. Kakaiba. And Rebecca, hindi niya mapigilan yung sarili. Natanongin si Eliezer, sino siya? At sinabi ni Eliezer sa kanya, siya ang mapapangasawa mo. And because of that, nahiya si babae, nahiya si Rebecca. Siguro nakaano lang siya noon, nakapanloob lang siya noon. At dahil doon, nalaman niya na si Isaac yung mapapangasawa niya, she covered herself. Nagdamit siya ng maayos. Dahil nahiya siguro. At doon, nakita natin yung kanilang yung pagsalubong ng mga mata nila. Naku, grabe. Mai-in love ka siguro pag makita mo sa movie. Kikiligin ka. So, this is what happened. Ngayon, ito na yun. The servants genuine delight in the Lord's provision of Abraham. Dito natin makikita na si Eleazar bilang isang mapagkatiwalang alipin ni Abraham. He did, and Eleazar had that faith also to the God of Abraham. At nanalangin siya. Dito na makikita mga how God trusted God so much. How strong was the faith of Abraham. Because mismo mapapangasawa ng kanyang anak, ipinagkatiwala sa kanyang katiwala. And makikita natin dito na mapagkatiwalaan talaga si Eliezer. Because when he went on his way, he prayed to God. Nanalangin siya sa Diyos. Lord, ayaw ko pong magkamali. Ito po sana ang mangyari. Kung sino yung babae na kukuha ng tubig at hingi ako ng tubig, painumin niya ako at painumin yung mga camel. Can you imagine that? 10 camels, if I'm not mistaken, 10 camels ang pinainom ni Rebecca. If you know about the characteristic of camels, camels are that during those time are like Volkswagen. Bakit Volkswagen? Yung Volkswagen hindi na uuhaw. I mean, ang mga Volkswagen na to, ang mga Volkswagen na sasakyan, sila yung mga
pang malayo ang mga sakyan that time because walang tubig eh. Pero kabaliktaran naman, but what I'm saying is that sila, yung Volkswagen na yan, yung ginagamit ng mga biyahero noon habang matagal, hindi nag-overheat. Now, compare to these camels. Ang camels po, pag uminom po yan ng tubig, kung bakit sila ay mga sasakyan pang disyerto that time, because kahit gano'ng kalayo yan, hindi mauuhaw. Bakit hindi nauuhaw? Before they will travel, ang ginagawa nila, umiinom sila ng pagkarami-rami. Ang daming tubig ang iniibak nila sa katawan nila. Hindi nilinulok yan na diretso sa kanilang pong ang tawag dito, bathtub. Hindi diretso doon kung saan inumin niya. Meron silang bag doon sa loob ng kanilang katawan na kung saan doon nila iniimbak, parang gasolina ba, na pag kailangan nilang tubig, doon sila kukuha sa loob din mismo ng katawan nila. Like yung monkey, di ba yung monkey, pag pinakain mo yan, kakain at kakain yan. Hindi naman niya lalagay sa tiyan niya eh. Ibubusan niya sa kanyang leeg. At pag nagutom siya, unti-unti lang kinakain. Parang ganun yung camel. Can you imagine that when, that's what my point is that, if you will try to imagine how Rebecca let these camels drink water, ang dami sigurong akyat baba ni Rebecca doon sa balon para painumin yung mga camels. That's how ganun kasipag. At talaga namang fitting lang siya at karapat-dapat. At ito yung sagot ng Diyos kay Elazar sa kanyang panalangin na mapapangasawa ni Isaac. Ayan po. So, napakagandang istorya, di ba? So, ano makukuha natin dito? Ano makukuha natin dito lesson? Ito yon, makinig mabuti. These passages, ito ang ating pong mapag-aralan. We can trust God and to be that He is faithful to His word. Trusting God to be faithful to His word. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, kailangan nating magtiwala. Dahil mapagkatiwala niya talaga ang Diyos. Especially when it comes to our salvation. Okay? Trusting God to provide for our journey. Tayo po ay nandito sa mundo and we are running on the race. And nasa landas po tayo ng ating buong buhay spiritual. Noong pong tumanggap tayo sa Panginoong Kristo bilang ating Panginoong Tagapagligtas, we are already on the race. Okay? Nasa landas po tayo ng buhay kung saan ito po ay ating lalakbayin. Though how many our hard obstacles are, we need to walk for God. Kailangan po natin magpatuloy. So we can trust God in our way, in all our ways. Na siya po ang nakakaalam yung ating pong madaraanan, kung saan tayo patutungo. And God wants us to continue on following Him, no matter how hard the way is or the road is. Rough road, may detour, may mga obstacles ng buhay, maraming mga pagsubok. Patuloy lang tayo. Just look unto Jesus. And we can trust Him to provide in our journey. Kahit anong mangyari, kahit sa landas ng ating buhay, let us continue on because we can trust Him. He will provide. Apo, yan po ang Panginoon. Dito po natin makikita ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon. Because as we follow Him, the Lord did not promise us a bed of roses. Okay? But God promised us, as we follow Him, we will have peace. We have joy that other people cannot give, that the riches cannot give. Opo, only Jesus silang sapat na para sa atin. Because as we have that faith in Him, sa lahat po ng ating buhay, dito tayo ito-direct ng Panginoon at we bless ng Panginoon na ipapakita niya sa atin ang kanyang kapangyarihan at He will never leave us nor forsake us. Because let us remember, our time here on earth is limited. And our life in here needs not to be wasted. Hindi dapat nasasayang ang buhay natin dito. Kaya kailangan natin magtiwala sa Diyos. Kung anong pinapagawa niya sa atin, gawin natin.
gawin natin. To be a blessing to others, to a blessing to God. To serve others, to serve God, and to serve with humility. Napakahalaga po nun. And one thing more, ito pa ang pwede nating makuha dito sa lesson na to. Trusting God in our marriage. Kahit yung pag-asawa natin, yung buhay mag-asawa. We can trust God that He will be the one to help us to go through all this pagsubok sa buhay bilang may asawa. Alam po natin yan eh. Alam po natin yan eh. Noong tayo binata pa lang o nung dalaga pa lang kayo, wala pa kayong asawa, ito ikaw. I'm talking now to the couples, okay? To the married people. Nung single kayo, wala man kayo masyadong idintindi eh. Pero nung nag-asawa kayo, alam niyo that meron na kayong asawa. That is lagi kong sinasabi sa mga nakausap kong magbabalak mag-asawa. Don't forget that when you get married, you are not single anymore. You are not there to decide for your own self. But as we get lessons from this, from Genesis chapter 24, dito natin makikita that we can trust God even in our marriage. We can depend upon God for the kaayusan ng ating pamilya, for His provision. Salamat sa Panginoon. So application po tayo ngayon. You can trust God to be faithful to His promise. Sa lahat po ng pangako ng Diyos, mapanghawakan po natin yan. Thank God for that. You can trust God for your journey. Sa iyong buhay, sa landas ng buhay natin, we can trust God. And we can trust God even for our family, the situation of our family. Kaya, anong sinasabi rito? Huwag tayong magrebelde sa Panginoon sa lahat ng mga sitwasyong dumarating sa ating buhay na hindi natin nagugustuhan. Let us thank God all the time. In everything, give thanks. At ang sabi ng Diyos, kailangan natin magtiwala sa Kanya because He knows what He is doing. We must learn to trust in Him. And He will help us to go through the situations of life. And He will bless us with peace and joy within. Siya lang, sapat na. Maraming salamat sa Panginoon. So whatever your circumstances, situation right now, may sakit ka, may problema ka, may mga suliranin na ang alam mo hindi mo makakayanan, tandaan mo to. God is always there because He will never let His children na mapapariwara as long as we are following Him. Tandaan po natin yan. And these testings of life na dumating sa ating buhay, they are part of our life that we may become stronger. As we go through these problems, difficulties of life, magiging karapat-dapat din tayo na magiging counsel sa iba. Dahil alam natin yung pinagdaanan natin and we can help others also. For the purpose of helping them to bring them to our Lord Jesus Christ and for them to be edified, to be built up in the faith. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Thank you very much mga kape. Ito pong aking lingkod. Nagpapasalamat muli sa inyo sa pagsama and I hope we got the lesson from this as we can see how they trust God, how their faith are so strong that they can trust everything and even the situation or for their family to their servant Eleazar. Eleazar is so faithful, trustworthy. At lahat po sana tayo bilang mga binigyan ng Diyos ng katiwala, pinagkatiwala ng Diyos ng lahat ng mga bagay, nagkatiwala ng Diyos lahat sa atin na mayroon sa atin. Let us be faithful even in our substance that we have, that God allowed to be in our lives. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Takina namin Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na kami po ay nakapag-aaral muli. As part of this day, we pray that you may please help us to ponder upon the lesson of this chapter that we have learned, that we have read, that we have heard. Maraming salamat po. Please bless all the viewers and all the listeners, that you please help them, that their faith will be more stronger sa inyo. At hindi po kami kailanman magre-rebelde dahil sa mga situations na hindi mo natin gusto. But alam ko po na ginagamit niyo ang mga to para kami po lalong mapalapit sa inyo at mas lalong tumataga ang pananampalataya. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Lord, for your love. Bless us all. Bless also the birthday celebrants. Bless them with good health and more birthdays to come, that they may use this new chapter of their lives, searching for the truth.
and to follow you and to serve you. Maraming salamat po, Panginoon. Bless us all. Ito po ang dalangin, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So maraming salamat mga kape. So we'll play the birthday song for the birthdays of the Brads. Thank you very much for your prayers. Thank you very much. Lagi po niyo panalangin ang inyong lingkod. I need also your prayers. Maraming salamat. So happy birthday sa ating mga kakape, and of course sa ating friends sa Facebook. If you have friends na may birthday ngayon, let us greet them. Happy birthday to Hilario Munoz, Claudia Cadimas, Jane Hasmil Ramilo. Ayan, pamangkin ng aking asawa dyan sa Bisaya. Frederick Kilen, Nelson Agunoy, Jasmine Jean Rojas Ramilo. Ito na yun. Aisa Kabansag, Junimer Rabang, Annabel Serrano Dumlige, Ma'am Annabel Serrano Dumlige dyan sa Taiwan, and Noel Angelo Soco. Ayan, happy birthday sa inyo. Okay, maraming salamat, Ma'am May Algien. Thank you very much. Stay safe. Pagpagaling po kayong palakas. And don't forget to pray for Grame Krame. Maraming salamat, Marjorie. God bless you. Please pray for the eyes of Grame Krame. Kailangan niya ng panalangin natin. So Ma'am May Algien, maraming salamat po. Kumusta kayo dyan? Ingat kayo palagi. Please update us also what's the situation right now. Maraming salamat po, Ma'am May Algien. Joel Mary, maraming salamat po. Ruben Agustin, thank you very much. Luis Francisco, good morning. Joy Henson Xiang, maraming salamat dyan sa Hong Kong, sa China. Maraming salamat. Okay. Joy Asuncion Xiang, Sermina Pascual, Jeff Alonso, maraming salamat guys. Okay, Rebecca. Marin Raka Alonso, maraming salamat po. Naimbaga, bigat tayo amin, kakailan. Maraming salamat, Ma'am Mirna Munoz, kapatid, ano mo si Sir Munoz na mag-birthday ngayon. Okay, yan. Mark Cesar Acosta, second, maraming salamat, Pastor. Mark Cesar Acosta, God bless you po. Thank you very much. Congratulations po sa bagong branch po ng inyong, yung inyong Isaac Hamper. Ayan, Isaac Hamper. Inisip ko mabuti, baka magkamali ako ng pangalan eh. So, congratulations sa bagong area po. Bagong branch. Ayan, bagong branch ng Isaac Hamper diyan sa La Union. Maraming salamat, Pastor Mark Cesar Acosta. Second. Nenita Hernando, maraming salamat po. Okay. Imelda Marcos Baguyo, thank you very much. Maritas Gaspar, sister, maraming salamat. Sheila May Pehera Yangat, maraming salamat. Michelle Ranada, maraming salamat. God bless you, ingat ka palagi. Manong Rodel Asuncion, Ledor Asuncion, thank you very much. Junit Sonny Boy Bagay Talere, hello. Hukulia Reyes, maraming salamat. Manang sa Hawaii. Merico nagsunod, Maricel nagsunod, maraming salamat Maricel. Samuel Sami Alonso, maraming salamat. Angkel Tel Mahara Balcon, salamat po. Eldwin Nagkawili, maraming salamat. Manong Radis Sanwani, Rosalia Bero Maningas, po, maraming salamat po sa lahat sa inyo. Ma'am Mildred Alonso Ramos, Engineer Ruli, ganoon po ang ating punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, kay Ma'am Anita, kay Auntie Alice Tapawan, kay Auntie Talin, kay Manang Mindanan dyan, maraming salamat po. Ayan po, so thank you. Maraming salamat po sa lahat sa inyo. God bless you all. Peace be with you. Maraming salamat. Mina Machado, God bless you po. Welcome po. Okay, so muli. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Ravi, si God Paing. Laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Nandyan man ang COVID o wala, tandaan natin, let us always put God first. God first. Tandaan po natin yan. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, for our community, pray for our country, and let us pray for the world. God bless you all. Mabuhay, and I love you.